Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito? At papaano makukuha ang angkin nitong galing? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang Mimosa pudica, isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw, ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong may liit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang 400 piso. Ang halamang makahiya rin ay mainam na panglunas sa mga pamamaganang kasukasuan, pananakit ng puson, beke at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tea na. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal. Bukod pa rito, mayroon palang angking galing o bertud ang halamang ito na tinatawag ngang makahiya, na pawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito. Sikaping ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng 3 hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin na isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais mo ba ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklop ang mga dahon nito. Isang uri ng damo na maaaring hindi mo nga pinapansin, napakarami palang tinataglay ng kapangyarihan at bisa. Isa na nga rito, ang pagiging nitong mabisang pang-akit o panggayuma. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang kakaibang mga kakayahan, gamit at katangian ng halamang ito na kung tawagin nga ay bagukbok. Nakakita ka na ba ng damo? Marahil ay oo. Ang damo na kung tawagin ay bagukbok. Ano nga ba ang damong ito? Ang halamang damo na tinatawag na bagukbok ay kilala rin sa katawagang bulo perindu o kangaroo grass sa Ingles. Pinaniniwalaang ang damong ito raw ay sadyang mahiwaga, sapagkat ito ay nagtataglay ng kakaibang dahon o hibla ng dahon o bulaklak nito na gumagalaw. Binansagan din itong ugat ng pag-ibig o ugat ng pagnanais. Ito ay sapagkat ang dahong ito na 6 ugat ang laki ay natural na mataas ang kapangyarihang maging pang-akit, pangsuyo, panghalina at pampaamo. Sa katunayan nga,
na sa tuwing pagdidikitin ang dalawang hibla nito ay magbubuhol ito at pumupulupot sa isa't isa. Kung sakali naman na ito ay mausukan o mabasa ng anumang klase ng tubig, ito ay magsasayaw o patuloy naggagalaw. Nakamamangha ang hibla ng halamang ito. Kaya naman bago natin isa-isahin ang mga mahihiwagang gamit nito, alam nyo ba na sa bansang Australia, lalo na nga sa mga kabundukan nito, ang damong bagukbok pala ay kinakain rin bilang substitute sa bigas. Ginigiling nila ito at ginagawang harina upang makagawa ng tinapay at iba pang pagkain. Ang bagukbok na ito ay isinasangkap nga sa paggawa ng mga love potion, love spell at panggayuma na aprobadong mabisa na maaaring sangkapan ng iba pang mga herbal at mga mahiwagang damo. Subalit kahit ang bagukbok mismo ay maaari mo nang ibabad sa lana o sa langis ng niyog o olive oil at ang langis na ito ay magagamit mong panggayuma. Sinasabi na sa sandaling ikaw ay magpahid o maglagay ng lanang pinagbabara ng hibla ng halamang bagukbok ay marami na ang mga kalalakihang maaakit sa iyo at magiging maapil ka na sa kanila, vice versa. At animoy sabik sila sa iyo at ayaw ka ngang mawaglit kahit sa kanilang paningin. Sa tulong rin ng langis na ito, magiging aktibo ka sa lahat ng mga bagay. Tataas ang iyong confidence sa sarili at hindi ka makakalimutan agad-agad ng sinumang iyong makahalubilo. Sa bansang Indonesia nga, ang langis na sinangkapan ng bagukbok at iba pang mga love charm na halaman buhat sa kalikasan ay pinaniniwalaang siyang pinaka-effective na panggayuma sa lahat. Subalit hindi rin lamang sa pag-ibig o karisma maaaring magamit ang hibla ng halamang bagukbok. Maaari mo rin itong gamitin sa iyong negosyo kung a-attend ka ng mga party, sa mga business deals at mga social gatherings, sapagkat aangat ka sa iba at matutulungan ka ng karisma nito upang makuha mo ang atensyon ng karamihan. Kung ikaw naman ay may asawa at maaaring nanlalamig na nga si Mr. sa iyo, sa tulong ng halamang ito ay hindi natitingin pa sa iba ang iyong asawa. Napakaraming gamit ng panggayumang ito buhat sa halamang bagukbok, gaya ng mga sumusunod. Mabisang panghalina, nagbibigay ng matinding atraksyon sa iyong opposite na kasarian, nakadaragdag din ng pogi points o karisma. Hindi ka agad-agad makakalimutan ng iyong mga nakasalamuha. Malakas ang iyong dating. Hahangaan ka ng marami. Madali mong mapapa-oo ang iyong kausap. Mapapalambot mo rin ang damdamin ng iyong kaharap. At marami pang iba. Marami na nga ang nagpatunay ng bisa ng damong ito o ng hibla o dahong animoy ugat ng bagukbok. Kaya naman, marami na rin ang gumagawa at nagbebenta ng mga fake nito. Kaya sana ay huwag tayong agad-agad magtiwala at suriin muna bago natin bilhin. Lalo na nga kung kailangan mo nito. Hindi masama ang maniwala sa mga bisa ng pangakit o panggayuma. Subalit, palagi pa rin nating tatandaan, iba pa rin ang nadaraan sa natural. Manalig lamang tayo sa Diyos at matutupad rin ang ating mga hiling sa buhay sa tamang panahon. Sana ay may bago na naman tayong natutunan sa videong ito. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tupukin ang kakahuyan na nalalatagan ng kugon. Ningas kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang Emperata cylindrica o mas kilala bilang kugon grass
o Kugon grass ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Africa, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugon ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunai grass, bloody grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng 2 hanggang 10 talampakan at mayroong mga dahon na nasa 2 sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang 1.5 metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pa nga sunugin mo ito ay sisibol itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugon grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugon rin na isang halamang ornamental at maaari mong gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay Red Baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang saline content nito. Ito rin ay kilalang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong gamitin bilang panghalili sa asin. Maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugon grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malalambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenteria at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga benepisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwalaang nasa anyo ng isang ugat na kung mapapa sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabal at kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagtatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. Ayon sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap, at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na